Nestor, patuloy pa ba ang pagpapakawala ng tubig ng Ipo Dam hanggang ngayon? At ano na ang sitwasyon dyan sa probinsya? May mga inilikas na ba? Tama ka dito sa balita sa Bulacan at dito nga sa lugar ng Ipo Dam watershed ay nakapagpakawala ng Victor ng nasa 61 cubic meters per seconds ang Ipo Dam at kung saan nga ay patuloy pa rin itong nagpapakawala. At hindi lang Ipo Dam ang maaaring sa pagpapakawala nito ay maapektuhan din yung nasa 10 bayan dito sa probinsya ng Bulacan. At Victor, sa kasalukuyan nga ay nasa 61 cubic meters per seconds yung pinapakawala na tubig ng Ipo Dam at inaasahan din na ang mga lugar ng bayan ng Hagunoy, Kalumpit, Malolos, Pombong at itong mga lugar naman ng San Jose del Monte, maging sa lugar ng Marilao, May Kawayan, Bulacan ay makararanas nga ng pagbaha din at Victor, dito rin bukod doon sa bago pa magpakawala itong Ipo Dam kanina ay marami ng mga lubog na baha doon sa mga binanggit kong mga bayan. Partikular doon sa May Kawayan, Bulacan, kung saan nga ay not possible na yung mga sasakyan doon sa lugar dahil may mga daanan doon sa MacArthur Highway, partikular na hindi na madaanan doon sa crossing area. Paging sa Marilao, Bulacan naman ay marami ng mga bahay ang lubog sa baha, partikular doon sa Lambaki na Marilao at Marinel, kung saan nga ay lagpas sa tao na yung tubig baha doon sa kanilang mga lugar sa mga nabanggit na mga barangay at inaasahan din na patuloy pa rin nga yung pagtaas ng tubig baha dahil nga sa dagdag na pagpapakawala ng tubig ng Ipo Dam kung saan nga ay posibleng lalo pang umapaw yung mga tubig sa mga ilog. Sa pagtaya naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, inaasahan na ng mga 3 oras bago yung pagpapakawala ay tuloy-tuloy na yung mararanasan yung pagtagsa ng tubig na nanggagaling doon sa Ipo Dam watershed. At sa kasalukuyan din, Victor, may mga evacuees na rin tayo, partikular sa lugar ng Bulacan, sa Barangay Talitip, kung saan ay nasa 217 individual o nasa 53 families na yung mga nasa evacuation center. At yung mga lugar din na binanggit sa May Kawayan at Marilao ay may mga nasa evacuation center, partikular doon sa mga municipal court at mga elementary school na pwede silang magtungo na inihanda ng municipal government. May mga ginagawa naman na paraan ang nandibring sakay pero talagang pahirapan din dahil partikular na nahihirapan na yung bumiyahe yung mga sasakyan sa iba't ibang mga parte sa Bulacan. At katunayan dito sa lugar ko, Victor, sa Malolos, kung mapapansin mo, dito lang sa may Tikay, Malolos, makikita natin na talagang ang lagpas ng gulong na yung mga sasakyan, yung tubig baha. At kanina may mga tumirik na rin ng mga jeep at hinahatak ito ng yung mga tinutulak na lang pala ito ng mga tao dito. At yung mga motor dito ay talagang kung mapapansin natin, marami ay mga umuusok dahil din sa nangyayari na sa pilitan na pilit nilang pinapalusong dito sa tubig baha sa Malolos. At hindi lang dito sa Malolos, diretsuin mo itong MacArthur Highway, maging sa Bukawi, Bulacan ay baha na rin sa MacArthur Highway, Marilao at maging sa May Kawayan, Bulacan, kung saan nga ay sa Marilao, ito yung Ibayo, itong lugar ng Santa Rosa 2, yan yung mga lugar na talagang apektado ng tubig baha. Inaasahan na rin na patuloy pang magtaas ng tubig baha dito sa probinsya, Victoria. Alright, maraming salamat sa ulat na yan, Nestor Torres, mula dyan sa Malolos, Bulacan.